Hindi man ako pala kwento, pero yung lasa ng sabaw ko yun ang nagkukwento eh. Umaabot ng kahit saan-saan lugar. Sa halagang 50 pesos, may masarap na kayo na mami. Masarap na sabaw. Paglasing kayo, tanggal ang uber nyo. Tagaktak pawis nila kung nakakain sila rito eh. Para sa akin, masarap na bulalo. Yung simple lang siya, simpleng timpla lang siya. Wala siyang halong mga chemical. Akin simple lang. Karne ng baka, yung katas mismo talaga ang papakulo mo. Nag-enjoy lang ako sa ginagawa ko. Ito, mabilis, di ba? Masaya ako pag, boss, sabaw pa nga, boss, sabaw pa nga, boss, sabaw pa nga. Ibig sabihin nun, gusto nila yung sabaw mo. Kasi may sila hingi. Sabi nila, masarap daw. Siguro naman masarap din siguro dahil tinitingnan ko yung mga customer ko, talagang tagaktak pawis, naliligo sila sa pawis nila, kakahigop. Siguro masarap din siguro. Ako, simpleng tao lang naman ako eh. Tsaka tahimik lang din ako. Mahihain kasi ako sa medyo nakikiyano lang ako sa mga customer. Pag sa probinsya ka, sipag ka lang, makakain ka. Pero ngayon, kailangan may pinag-aralan ng lahat ng tao ngayon. Kasi kahit saan ka magpunta, pinag-aralan talaga pinag-uusapan. Kasi ako walang pinag-aralan eh. Ano lang inaabot ko. Sa Maynila naman, malimit yun. Lalo pag wala ka, talagang walang taong makikisama sa'yo. Parang yung pag wala ka, wala ka. Walang taong makikisama sa'yo. Parang iniwasan ka nila pag wala kang gano'n. Pag wala ka. Pero pag mayroon ka na love ka na. Tawag nga sa amin dati, maming gala eh. Kasi nag-iikot-ikot ka para maghanap ka ng customer. Tutulungan ka ng pakikisama mo. Ang layo. Yun ang hindi ko gustong ipadama sa mga anak ko, yung naranasan ko nung walang-wala din talaga ako sa Manila. Kailangan talaga lumaban para yun ang pangarap ko, magkapwesto ako. Nagsikap ako dito para matatagpuan po kami dito sa Asuncion Corner, Saragusa. Asuncion Market po, harap po ng 7-Eleven. Ako po si Ambet, yung may-ari ng Bulaluhan ng Asuncion. 1999 pa po. Bali, 24 years na po. Ngayon, bestseller namin, Mami, Buto-Buto, Bulalo, Buto-Buto with Bone Marrow, Bulalo with Mami, Overload. Yun po, tinitinda rito sa Ambet Bulaluhan. Pag sinabi mong Ambet Bulaluhan ng Asuncion, di pa man uso yung vlogging, marami na talagang dumadayo dito. Pinipilaan talaga ito dinudumog. Lalo na dito sa area namin sa Tondo. Ang Mami namin, 50 pesos lang po. Ang Buto-Buto namin, 100. Buto-Buto with Bone Marrow, 150 lang po yun. Yung Bulalo, 130 lang po. Bulalo with Mami, 150. Yung Overload natin, 180 po. Bukas po kami, 5 ng hapon hanggang alas 3 ng madaling araw. Monday to, pag Sunday, minsan sarado tayo minsan. Dahil siyempre pahinga naman minsan. Madalas kumakain yung mga lasing at saka magtatagay. Doon, dito kumukuha ng pampulutan. Bulalo ang gusto nila. Nagawa namin hapunan, tapos pulutan. Tapos pag kami hangover na, yan din yung pinupuntahan talaga para pampababa ng amats. Ganun. Mga galing sa trabaho, pauwi na. Dito rin galing yun. Makaiba naman dito sa Ambet Bulaluhan ay yung lasa ng sabaw nila. Grabe, sobrang kalidad talaga. Dito yung mga customers, habang hinihintay nila yung order nila, habang nagtatakal si Kuya Ambet, nag-i-enjoy sila eh. Bulalo namin, plain sabaw lang talaga yan siya. Wala siyang ibang pampalasa, wala siyang star anise, wala siyang sa pakulo talaga ng karne siyang lasa. Yung sabaw nila dito, lasang-lasa yung natural na lasa ng karne ng baka na sobrang lambot sa tagal na pinakuluan. Pag umakyat po, pag ako po nagtatakal, para sila nanonood ng concert talaga eh. Masarap po. Para lang po akong maglalaro na yung dudumugin ka ng tao. Sabi ko, kaya kung gagawin ko itong Buto-Buto with Bone Marrow? Ay, pumatok nga. Tinuloy-tuloy ko na hanggang ngayon.
Kitang-kita mo kay Kuya Ambet yung dedikasyon sa ginagawa niya kasi sobrang bilis ng ginagawa niya kahit napakarami ng customers. Tuloy-tuloy pa rin yung paghahanda niya ng mga order. Ngiti ka pa rin, bigay ka pa rin. Sige, salamat. Masarap po pakiramdam yung makikita mo, ang dami na, pumipila sila. Boss, akin naman, akin nun. Kahit medyo mainit ang ulo mo kasi sabay-sabay na. Nagsimula kasi ako dati, 12 years old ako. Pumasok ako ng restaurant, dishwasher. Hanggang natututo din magluto. Tapos yung restaurant namin, natalo sa bidding yun. Tapos nung natalo sa bidding, umuwi ako sa matsuhin ko. Yung matsuhin ko kasi ganito ang hanap buhay. Mami na. Sama-sama sila, natuto ako. Tapos nung natuto ako, nagpabili ako sa tsahin ko ng kariton. Sabi ko, bibila mo ako kariton kasi arkilahan ko na lang. Yun, binila niya ako. Tapos trinay ko po magtinda. Sa Perdos pa ako nagtry ang tinda. Araw. Wala pong kumakain. Perdos na yung paninda ko nasisira kasi natitirahan siya eh. Wala akong freezer. Nakikitira lang ako. Pag di siya maubos, makikipreser ka sa kapitbahay. Tapos sinubukan kong maglako-lako sa Divisoria. Tulak-tulak. Naglalako-lako ka tapos yung paninda nila, harapan mo, doon ka sa harap ngayon. Paalisin ka. Tapos, andyan yung, hoy, umalis ka dyan kasi may titinda kami. Ganon, kailangan pakikisamahan mo siya. Minsan yung iba hindi mo babayarin para makikisama ka sa kanila. Kailangan ko magsipag dahil talagang walang-wala naman kami. Mga magulang ko wala, nagtitinda lang kami ng suman eh. Tapos, sa probinsya, walang-wala din. Ang dasal lang din talaga. Yun naman importante ron. Kinabukasan, malingkit na naman ako. Akin lahat. Akin luto, akin mamalingki. Simula dito, Divisoria, ikot-ikutin mo yung buong Divisoria, tapos pag uwi ko ng bahay, tutulak mo pa yung kariton, uwi-uwi mo pa rin. Talagang ramdam mo talaga yung pagod kasi lalo na pag umuulan. Tsaka hindi pa siguradong kikita ka nun dahil pag may kakain isa, tigil ka. I-serve mo, tapos antayin mo naman. Tapos pag tapos na kumain, ikot-ikot ka na naman, ikot-ikot. Kasi kung ano, walang-wala ka na talaga, wala ka na bang ibang kakapitan, sa taas lang talaga eh. Dasal lang talaga yung kakapitan mo. Kasi bukod sa walang taong tutulong sa'yo dahil wala ka, yun na lang, si God na lang talaga yung ano mo. Hingihan mo ng tulong, siya na lang tutulong naman sa'yo eh. Sipag lang. Araw-araw, tinda lang. Yun lang talaga, dasal lang talaga. Sa taas lang talaga. Pangarap. Malay na, yun lang, puro pangarap. Makamtan mo yung gusto mo. Magsikap ka lang para makuha mo yung gusto mo. Nung naglako-lako ako, yun, nakakaubos na ako ng 3 kilong buto-buto pa lang. Lako-lako. Oo, saya na ako kasi kumikita na ako ng ano noon eh. 250. May 250 na ako tubo. Yun ang pangarap ko, magkapwesto ako. Di, nung naglako-lako ako, nung gusto na ako ng tao, nung pagdating ko pa lang marami nang kumakain, saya na ako doon. Pero bilib din ako dahil sa lahat naman ng piniling ko sa kanya talagang binigay niya din sa akin. Yung pakikisama naman kasi yun ang importante sa tao kahit saan ka magpunta eh.
Kasi pag marunong ka makikisama, pakikisamahan ka rin ng tao. Yun, number one yun. Respeto ka ng tao pag marunong ka makisama. Kaya kahit sinong tao, kahit sinong mga loko-loko dito dati, pinakikisamahan ko. Pakikisamahan ka rin nila, hindi ka nila yung api-apihin, hindi ka nila yung gagawin ka, hindi. Tutulungan ka rin nila eh. Yun ang dala ko, yung pakikisama ko. Kahit sana magpunta, yung dala ko pakikisama. Yun talagang number one ang iniisip ko dati. Katas ng mami, yung mapaaral ko lang mga anak ko. Yung number one doon, mapagtapos ko. Kasi ako walang pinag-aralan eh. Ano lang inabot ko. Sige, first year naman ako. Yun lang. Kaya yun ang ano ko sa mga anak ko, yung makapagtapos talaga sila. Yun ang ano ko. Sabi ko nga, mapagtapos lang ako. Pwede na ako magprobinsya na. Kasi wala na ako iniisip eh. Yun ang mga bagay talaga hindi mananakaw sa kanila. Kaya yung sabi ko sa mga anak ko, hanggat tumatakbo pa yung mamihan natin, magsikap kayo. Eh, hindi natin masabi panahon. Malay natin, ganun. O, hanggat medyo ginagustuhan pa tayo ng tao, mag-aaral kayo para din naman sa inyo yan. Yung sabi ko sa inyo. Wala akong masisipag sa ngayon. Kasi ako na yung pinupuntahan ng tao eh. Nagsisipag nga ako dati na ako pa yung naghahanap ng customer. Ngayon pa na ako na yung pinupuntahan ng tao. Lalo ko pang sinipagan ng gusto. Mas ni-improve po ngayon kasi iba po ang paninda ko noon at saka ngayon eh. Dati, punti pa lang eh. Masarap talaga yung may pwesto kasi naka-steady ka na lang. Kasi ikaw na yung dadayuhin ng tao. Pag naglako-lako ka, ikaw yung maghanap ng customer. Pag ganito na, ikaw na yung lalapitan ng tao, ikaw na yung dadayuhin ng tao. Lalo pag gusto ng tao yung paninda mo. Nung di pa na-vlog to, marami din naman kumakain, pero ang laki ng improvement nung na-vlog. Ang laki po talaga ang laki ng naibigay ng vlogger sa akin. Grasya ng vlogger sa akin nung wala siya na-vlog. Kasi ang daming pumupunta kahit malalayong lugar, dumadayo lang dito eh. Pag nakikita nila sa Facebook, nakikita nila, "Oy boss, nakita lang namin ito sa Facebook. Sinubukan lang namin ito, totoong masarap. Masarap nga boss." Masarap sa pakiramdam mong gano'n. Walang sawang pasasalamat ko sa inyo. "Thank you boss." Dahil nagustuhan nila yung ano. Kundi dahil sa vlogger, hindi siguro dadami ng customer ko ng ganito. Kaya malaki din pasasalamat ko sa mga vlogger. Yung sipag mo, at least kahit paano, nakikita ko na ngayon. Yung pakikisama ko dati, nakikita ko na po ngayon. Na ako na yung nagustuhan ng tao. Ako na yung pinupuntahan ng tao. Dati ako yung naghahanap ng customer, ngayon ako na yung pinupuntahan ng tao. Ako na yung dinadayo. Sa mga nagsimula po sa wala at gusto nyo pong magkaroon ng kahit kunting negosyo, pagsikapan nyo po yun. Ituloy-tuloy nyo lang po. Kahit po hindi kayo kumikita, samahan nyo lang po ng dasal, bibigay po sa inyo yun.
Lalo ko pa po papasarapin ng gusto yung ambit bulaluhan natin dahil tingin ko po sa mga customer na gustuhan nyo rin po. Salamat po sa inyo ng marami. Balik kumita ng konti, basta maraming customer, okay lang yun. Hindi ko naman hinahangad yung malaking kita eh. Hinahangad ko yung masayahan yung tao. Masarapan, masayahan. Yun ang gusto ko sa kanila. Kahit walang-wala po kayo, basta lumabang kayo ng patas. Magtrabaho ka ng maayos. Magtrabaho kayo ng tama. Yun po ang paniniwala ko, talagang ibibigay po sa inyo ng taas yun. Pag may tiyaga, may nilaga. Totoo yun, siyempre. Pag may tiyaga ka, may nilaga kang mga kaptan. Pag may tiyaga ka, may bulalo ka makukuha. Akala ko lang po namin, typical na mami lapot lang po, ay mo pala bulalo po, na malabnaw. Solid po siya, masarap. Pag umakyat pa ako doon na ako na magtatakal, iniisip ko po na nagko-concert na ako, nagtatambol lang ako. Kasi, ang dami pong tinataktak eh. Kaya iniisip ko yung parang nagtatambol lang ako. Iniisip ko po yung mga customer ko, sila po yung nanonood sa akin habang nagtatambol ako. Kaya masaya po ako na ganun. Si Biyahe ni Agaw, yung una-una talaga. Bisaya, Biyahe ni Agaw. Tapos si Boss AG TV Vlog. Yun po ang pangalawang nag-vlogger sa akin. Tapos siya po ang naghatak ng talaga maraming vlogger sa akin. Tapos sunod si Boss Good Spot. Yun po ang pangatlo siguro siya. Ang nakikita ko yung mangkok nila na simot talaga. Masarap sa pakiramdam kasi ibig sabihin nun, nagugustuhan nila yung lasa ng sabaw mo, lasa ng paninda mo. Siyempre, in-enjoy mo lang yung sarili mo para papalis pagod din. Kasabihan po yun eh, pag masaya ka nagluluto, nagtitimpla, tiyak, masarap din paninda nyo. Parang kusinero yan eh. Subukan mo magluto pag nakasimangot ka, ang lasa ng ulam mo, iba. Pero subukan mo pag nagluluto ka na masaya ka, nakangiti ka, masarap ang epekto ng luto mo, putahe mo. Kakayanin talaga lahat. Enjoy ka na talaga. Kahit pagod ka na, hindi mo maalis naman pagod mo pag nakikita mo ang dami nila eh. Kaya binibiro ko na lang. Si Tanggol, maraming kalaban. Nag-iisa lang po siya. Lalo na pag nakikita mo yung mga customer na tagaktak na, sinasabihan ko sila, boss, ba't naliligo ka? Tumatawa na lang yung customer, ini-enjoy ko na lang din sila kasi thank you sa mga customer ko at nagustuhan nyo yung ambit bulaluhan. Salamat sa inyo. Sikreto niyan, palalambutin mo lang maigi, isla malinis lang yung karne para hindi siya maanggo bago mo isalang. Yun lang naman sikreto niyan. Kaya siguro binabalik-balikan dito dahil yung sabaw dito, lasang-lasa yung karne ng baka. Tapos yung karne mismo ng baka napakalambot. Tapos sasamahan pa ng buto-buto. Tapos na bulalo. Grabe, sobrang solid talaga kumain dito. Nung nakita ko sa mga customer ko na pati buto sinisip-sip nila, sarap sa pakiramdam nun, di boss?
Masaya ako pag nakikita ko na side yung mangkok nila. Tapos hingi sila ng hingi ng sabaw. Sabaw pa nga. Masaya ako dahil pakiramdam ko talagang napakasarap ng bulalo ko dahil panay hingi pa sila ng sabaw. Tapos makikita mo yung mangkok nila, simot talaga. Sarap sa pakiramdam yung ganun. Pag kumain naman kayo dito, siguradong mag-enjoy kayo, mapapasok kayo sa init. Kakaktak yung pawis nyo dahil sobrang init ng sabaw. Iba yung bulalo, iba yung buto-buto. Pero yung sabaw nun, lahat yun isa lang. Sabaw pa rin ng bulalo talaga. Ito yung bulalo na may mami. Yo, tapos nag-start na ako ng vlogging. Sinabi ko, hindi pwedeng hindi ko mapi-feature yung bulalo ni Kuya Ambet dito sa Ascension. Pinicture ko rin siya sa page ko. At ayun naman, kahit papaano, nadagdagan naman kahit papaano, lalo yung customers niya. Kung nga pala si Eugene ng Good Spot, ayun yung page ko. Food vlogger din ako. And nag-feature ako ng mga kain, lalo na dito sa area namin sa Tondo. Dumaing customer, salamat din po sa inyo. Sana po, nagustuhan nyo po yung pagpunta nyo rito. Sa mga hindi pa po nakapunta, try nyo po. Try nyo po kumain sa Ambet Bulaluhan. Sa mga nag-vlog sa akin, walang sawang pasasalamat ko sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi lalakas din ang gusto yung bulaluhan natin ng ganito. Kaya salamat sa inyo talaga.